Magandang araw po sa inyong lahat. Pau, good morning sa iyo. Good morning, Tristan, at lalong good morning sa lahat na nandito sa Zoom natin ngayon. Kaya nga, no, it's a happy long weekend simula yesterday, today, and tomorrow. Kaya po, thank you very much for being with us this morning, for spending your time to be with us. Ikaw, Pau, kamusta ba ang long weekend mo? Well, Tristan, nandito ako sa Manila ngayon. Bawal ako lumabas-labas. Siyempre, ingat-ingat pa rin tayo kahit long weekend. No? Ikaw, Tristan, kamusta ang long weekend mo? Ako naman, nandito ako sa province, but I will be back today sa Manila. So, balik ulit tayo sa UST Hospital after 2-week na break natin. So, welcome po sa aming Hypertension Lay Forum. Lugod po namin pinapasalamatan ang UST Hospital Health Service Unit sa pamumuno ni Dr. Benjamin Quito at ang kanyang mga kasama, of course, si Dr. Nick Dao. Hello, Ma'am Tess and Ma'am Jingle. I hope natatandaan niyo pa kami from our HSU rotation. So magandang morning sa ating lahat. Indeed, Tristan, dapat talaga maganda ang ating morning. Pero syempre, bago natin simulan ang kahit anong activity or kahit anong bagay ngayong araw, kailangan natin ng guidance galing sa ating Panginoon. So, iniimbitahan ko muna ang lahat na magbigay tayo ng katahimikan upang tawagin natin ang guidance ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dasal na pangungunuhan ni Dr. Lorenzo Ramos. Tayo po ay magdasal po. Panginoon naming mahal, inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawin. Patnubayan mo kami, Panginoon, nang ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo at mapasapuso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalalaganap ng iyong salita. Punuin mo kami ng banal na espiritu nang mapanatiling malinaw ang patutunguhan ng lahat ng aming pagsisikap at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Naway maipatupad namin ng tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Amen. Maraming salamat, Dr. NC Ramos, for our opening prayer. And at this moment po, to formally start, para umpisahan pa, no, itong ating lay forum, may we call our dearest Dr. Mark Kenneth Cabanyero para sa kanyang opening remarks. Na-touch naman ako sa iyong pagbati, Doctor. So, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po pala si Dr. Mark Cabanyero ng Family and Community Medicine. At sa ngalan ng aking mga kasamang doktor dito sa araw na ito, nais naming ipaalam na isang pribilehiyo ang makasama namin kayo sa programang idadaos namin na pinamagatang Alta Presyon. Ating bigyan atensyon. Ang layunin ng lay forum na ito ay upang magbigay ng dagdag kaalaman sa sakit na ito at magpataas ng kamalayan ng upang sa gayon ay maiwasan natin ng mga komplikasyon na dulot ng kondisyon na ito. Naway, lubos tayong lahat na makinabang at masayahan sa inihanda naming presentasyon. At upang formal na pasimulan na ito, nais kong ibigay ang virtual podium sa aking mga kasamang doktor. Maraming salamat. Thank you so much po, Dr. Kenneth, Dr. Cabanyero. So, Pao, no, talagang tama yung sinabi ni Dr. Mark, no, na ito ay may alam na tayo sa hypertension. Kumbaga, itong lay forum na to ay magdadagdag ng kaalaman sa atin. Yes, Tristan. So kahit na long weekend tayo, walang katapusan ang learning, syempre. So sana gising naman ang ating mga audience. So pwede naman kayo kumuha ng coffee nyo para lalo tayong
kinig sa ating mga lectures for today. Opo, at saka very timely kasi lahat ngayon halos based sa HSU na rotation ko nung ako ay kasama ni Ma'am Jingle, ni Ma'am Tess, and ni Dr. Kito, talagang karamihan sa ating mga kasamahan sa UST Hospital ay may alta presyon. Kaya this is very important. Pau, ano bang gagawin natin bago tayo mag-start ng ating live forum na ito? Okay, bago tayo magsimula, medyo kailangan natin magising ng konti. So pasisimulan natin to ng konting pre-test lamang para lang malaman natin kung ano na yung mga knowledge na meron tayo at madadagdagan pa sa susunod na lectures natin. So okay lang kaya sa mga participants natin, sagutan natin tong pre-test na to. Madali lang naman to, Tristan, 'di ba? Hindi naman malalaman kung sino yung mga sumagot. Oo, at saka kumbaga, konting exercise lang ng ating brains para makita natin kung ano ba talaga yung kaalaman natin, itong pretest na to, kung ano yung current na knowledge natin about hypertension, and mamaya may post-test rin tayo para naman makita kung ano naman yung nadagdag sa ating kaalaman o mga nabago sa ating mga misconceptions kung meron man sa oras na matapos itong ating lay forum. Ayan, Krista, nakikita ko na yung poll natin. So, bale, meron tayong 5 minutes para sagutan itong poll. So, madali lang naman to. Pre-test pa lang to. So, mamaya natin malalaman kung meron nga tayong nadagdag sa information, gaya nga ng sabi ni Tristan. So, again, ini-invite ko lahat ng mga participants natin na sagutan tong poll natin. You have 5 minutes po to answer our pre-test. So, wag po kayong mahihiya. Hindi po namin malalaman kung sino po yung mga sumagot. Makikita lang po namin yung tally, yung percentage ng mga sagot po ninyo. Ayan, Tristan, nakikita ko na may mga sumasagot na. Oo nga pa, no? Talagang meron tayong 11 out of 42 participants ang sumasagot na. And before po, no, good morning po sa ating mga consultants from HSU, kay Dr. Nick Dao, and of course, sa head po ng HSU, kay Dr. Kito. Magandang umaga po, and thank you for being with us this morning. Yeah. Ayan guys, sagot lang po kayo. Nakikita po namin ang mga sagot ninyo. Huwag po kayong mahihiya. So meron pa tayong 21 na hindi sumasagan. 20 na lang. Oo. Kanina nakita ko rin na si Ma'am Jingle. Ma'am Jingle, welcome po sa ating lay forum. So si Ma'am Jingle, napaka-active nating nurse sa HSU ng UST Hospital. So ayan, 61% na ang nakapag-vote. Sige, sagot lang po kayo. Yes, meron na lang po tayong last 2 minutes para po sagutin ang pretest na ito. Please don't be shy to answer po our pretest this morning. Siguro yung mga iba, Tristan, na tapos na. Baka gusto nyo kumuha ng coffee para magising-gising tayo sa ating lectures. Pwede naman po, chill lang po tayo ngayon. Konting subo muna ng breakfast. Ikaw ba, Pao, nakapag-breakfast ka na ba? Coffee pa lang actually. Mamaya na tayo mag-breakfast. Ako din mamaya na before my flight pabalik ng Manila. Ayan, 74%. Konti na lang. Okay, may nag-chat po dito, no? Bago natin no? Pao, may nag-chat, no?
magandang buhay po. Pa-shout out po sa COVID ward. Si Ma'am Juana, Baby, Ligaya, salamat po. Hello po sa ating mga frontliners from our COVID ward. Grabe, kayo po ang first line na lumalaban dito sa pandemic na ito. Okay, we have now last 35 seconds. I guess, Pau, okay na, no? Pwede na po ba natin makita ang ating tally for our pretest? Yan. So, nakikita niyo po sa inyong screen, ito po ang mga tally, no? Iba-iba, no? Varying, Pau, ang mga sagot nila sa first question natin. May ibang mga sumagot ng pagdurugo ng ilong, pananakit ng ulo, pagkabog ng puso. Mamaya po natin ito makikita. Kung malalaman natin to kung as we go along sa ating lay forum, malalaman po natin kung ano po talaga yung mga tamang sagot. Tama ba yun, Pao? Tama, Tristan. Kaya makinig po tayo mamaya sa lecture. Again, meron po tayong post-test sa mga gustong bumawi sa kanilang score, mga competitive dyan. Tsaka po maganda rin, Pao, no? Pag ako umaatan ng mga lay forum, nag-jot down ako ng notes para talaga matandaan ko kung ano ba. Kunwari, yung sinagot ko sa number 1 ay letter A. Tapos habang nag-lay forum, habang nag-lecture, ay hindi, letter B pala, para matatandaan ko yon, di ba? Tama yan, Tristan. So dapat mag-participate talaga tayo. Yan. Ngayon, Pao, thank you very much sa ating tech team for our poll. Next slide, and also, please. thank you sa lahat na nag-participate. Okay. Yan. Muli po, isang magandang Sabado sa ating lahat. Sa ating pong mga kasama sa UST Hospital, sa aking mga postgraduate interns, sa mga residents natin from the Department of Family Medicine, sa ating mga consultants. And sa iyo, Pao, magandang morning ulit. So welcome sa ating lay forum ngayong umagang ito. So Pao, ano nga ba yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga na talagang kapupulutan ng aral ng ating mga kasamahan sa UST Hospital? Yes, Tristan, medyo marami lang tayong pag-uusapan ngayon. Nakikita naman natin sa slide ngayon. So, una, ano nga ba ang alta presyon? So, i-define natin kung ano nga ba iyon. Susunod, kung bakit ba tayo nagkakaroon ng hypertension? Ano mga sanhi nito? Ano mga risk factors? Meron ba tayong magagawa o hindi magagawa para hindi na tayo magkaroon ng ganitong sakit? So, ano pa ba? Symptoms and complications ng hypertension and paano to bibigyan ng lunas. Okay, so simulan na natin ang ating lay forum. So ano nga ba ang hypertension o alta presyon? So next slide. So ang hypertension o alta presyon, yun yung tinatawag nating high blood. So ano nga ba ito? So ito isang kondisyon kung saan tumataas ang pressure o presyon ng ating mga ugat. So para maging mas specific tayo, ito ay may blood pressure na 130/80 o mahigit pa. So ngayon masasabi natin na hypertension talaga ito kapag 2 beses o higit pa sa 2 magkahiwalay na araw na ganito kataas ang ating blood pressure. So ano ba nangyayari pag may hypertension? Ngayon, tumataas ang pressure sa ating ugat. Ang nangyayari ngayon sa ating puso, mas malakas ang puwersa na kailangan niya para maipadala ang dugo sa buong katawan. So let's talk about numbers. Sino ba mga apektado sa hypertension? So dito sa slide natin makikita na 67.8% ng mga Pilipino ay alam nila na meron silang ganitong klaseng sakit. 75% lamang ang nagpapatingin at meron ng gamot or maintenance na tinitake. At 27% lamang ang
tao na at risk na magkaroon ng hypertension ay yung mga kalalakihan na 55 years old pataas. At sa kababaihan naman ay kung 65 years old pataas. Sa kasarian, mas nakikita natin ito sa mga kalalakihan more than sa kababaihan. Ano pa ba ang mga hindi natin nababago? Kung meron tayong mga kamag-anak na may hypertension o sakit sa puso, ito yung tinatawag nating family history. At para sa mga kababaihan, kung maaga silang nawawalan ng menstruation, yung tinatawag nating menopause. Next naman sa modifiable risk factors, ito yung mga bagay na meron pa tayong magagawa. So unang-una sa listahan natin dito ay labis na katabaan o yung tinatawag nating obesity. At pangalawa, syempre, pag hindi tayo kumikilos o kawalan ng ehersisyo. So #balik-alindog tayo. Sa susunod naman, maaari din tayo magkaroon ng hypertension kung tayo ay naninigarilyo. At kung meron pa tayong ibang sakit kagaya ng diabetes o yung mga chronic kidney disease o yung mga sakit sa bato. Ano pa ba? So syempre kakatapos na ng December. So yung mga makakolesterol na mga kinain natin, maaari din maging sanhi yun. At yung pagkain ng maalat o yung mga matatabang na pagkain. At panghuli, yung pag-inom ng mga alak. So ngayon ano ba yung hahanapin natin? Ano ba mga sintomas ng hypertension o alta presyon? So sa slide na to nakikita natin na silent killer daw ang hypertension. Pero bakit? Bakit ba ito tinawag na silent killer? Ito ay dahil madalas na walang sintomas ang hypertension. Kaya importante talaga na magpa-check up tayo ng regular. Ngayon, kung meron na tayong previous check-up at meron na tayong mga gamot na iniinom, siguraduhin na regular nyo itong naiinom. At sa pag-check ng ating blood pressure, dapat alam natin ang tamang paraan para makuha ito. So, hindi naman lahat walang sintomas. So, ano ba nga hanapin natin? Makikita natin sa slide na to ang mga ilang sintomas, gaya ng pananakit ng ulo, pagkabog ng puso, pagdurugo ng ilong, mabigat o masakit na dibdib. So meron pa ba? Ito, sa susunod na slide, maaari din na maglabo ang iyong paningin, magkaroon ng pagkahilo o pananakit sa batok. So bakit ba importante malaman ng mga bagay na ito? Dahil maraming komplikasyon ang pagkakaroon ng hypertension. Maaaring magkaroon tayo ng sakit sa puso o pwede itong mag-lead sa stroke. May mga ibang mga sakit din gaya ng sakit sa bato at problema sa mata. Kaya importante talaga na malaman natin ang iba't ibang rason kung bakit tayo nagkakaroon ng hypertension. Dan, maraming salamat. Pao, no? Talagang gusto ko yung part na balik-alindog program, no? Sikat na sikat po yan sa, di ba, pag summer na, we are all preparing for our Boracay body. Oh, yes. For now, syempre pa, no, pandemic, medyo mahirap magbiyahe. Kaya siguro, tamang ano lang muna, home body muna, pero syempre, hindi mo pa rin pababayaan yung katawan mo. So, tama, understand. Thank you very much, Pao. So ngayon, no, para patuloy natin, magpatuloy natin ibalik yung alindog ng ating mga katawan at ating kalusugan. Dumako tayo sa ika-4 na parte, no? Ano ang maaaring gawin kapag may high blood para makontrol ito? So kanina may mga nagchat-chat sa akin na mga kakilala natin na workers, mga kasama natin sa UST Hospital na may mga hypertension sila. So ito po yung mga dapat ninyong gawin. So nasa screen po yung mga listahan ng mga test na maaari ninyong ipagawa. Siyempre, sa pamamagitan ng advice na inyong mga doktor upang malaman natin kung meron pa ba kayong mga sakit tulad ng mataas sa cholesterol, diabetes, problema na maaari nagpapahirap sa pagkontrol ng inyong high blood. So ito po yung mga CBC, HbA1c, yan po yung HbA1c para sa diabetes. Remember po, no, pwede ka magkaroon ng hypertension at the same time diabetes. At medyo kailangan po maging agresibo
ang pagtugon natin. So ang 12-lead ECG naman at chest x-ray ay magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ang estado ng ating mga puso. So sa chest x-ray, makikita kung lumalaki na ba yung puso mo. 'Di ba? Sa ECG naman kung may mabilis na pagtibok ng puso or meron ka na bang dati o bagong atake sa puso. So ayon po sa pag-aaral, kapag mataas ang inyong mga uric acid, yung mga mahihilig uminom ng mga soft drinks, kumain ng mga butong gulay, mga mani, mga nuts, magkape, mahihilig sa matataba, sa mga lamang loob ng mga hayop, mga maisaw. Yan, no? Ito po ay magdudulot ng pagtaas ng uric acid at magdudulot rin ng tumataas sa blood pressure na marahil na sanhi ng ating mga kinakain. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, at iba pa. So ano po ang dapat gawin? No? Magpakonsulta. Yan po yung sinasabi natin na very, very important, my dear mga kasama natin sa UST Hospital, magpakonsulta. Huwag mahihiyang magtanong kung may RightMed ba ito. So hindi po namin sponsor ang RightMed, pero kagaya ng sinasabi ni Tita Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong, di ba? Importante po magpakonsulta. Nandyan ang ating health service unit. Nandyan sila Ma'am Tess, sila Ma'am Jingle, magpalista. And of course, nandyan sila Dr. Kito and Dr. Nick Dao para po tugunan ang inyong mga pangangailangan. So importante po ang magpakonsulta. That's first, that's very important. Pangalawa, compliance. Importante ang araw-araw na pag-inom ng maintenance medication. Hindi, kaya nga po sinasabing maintenance. Di ba ano ba ginagawa natin? Pag mini-maintain natin ang kotse natin, mayroon tayong check-up sa kasa. Dinadala mo yung kotse mong Hyundai sa kasa ng Hyundai para ipakita, para tingnan kung maayos pa ba ang karburador ng kotse. Yun po maintenance. Hindi porket na tapos ka na uminom ng gamot, ititigil mo na. Uminom ng gamot araw-araw at inumin ang maintenance medication. So kadalasan po mga side effects ng mga gamot ay pagkahilo, panghihina o panglupaypay, ubo. At pag kayo po ay nakaramdam ng ganitong mga side effects, magpakonsulta po agad sa inyong mga doktor. So sample po ng ating mga gamot, yan nasa screen, mga kilalang-kilala yan ng ating mga kasamahan, ng mga losartan, amlodipine. Yan po yung kadalasang pinapainom sa inyo. At importante na araw-araw iinumin ang mga gamot sa high blood kahit normal ang blood pressure. So normal misconception po kasi ganito eh. May mga nakausap ako sa health service unit natin. May mga alta presyon sila. Meron silang sabi ko, sir, meron ba kayong maintenance medication? Ay, tinigil ko na po after 3 months. Bakit nyo po tinigil? Kasi akala ko after 3 months okay na. Okay naman na yung aking blood pressure. Hindi na bumalik sa doktor. So hindi po ganoon, no? Kailangan para talaga ma-maintain natin within normal levels ang ating blood pressure after 3 months ng maintenance medication or kung kailan kayo papabalikin ng inyong doktor. For example, sabi ni Dr. Kito, ni Dr. Nick Dao, balik kayo after 2 months. Babalik po kayo after 2 months. Huwag kakatamaran bumalik sa health service unit. Tandaan niyo po, wala po kayong rason para hindi bumalik sa inyong mga doktor. Ang gaganda ng ating mga staff sa health service unit. Ang gagaling ng ating mga doktor sa HSU. Kaya po, dapat bumalik tayo. Tandaan, ito po'y para sa inyo din. Next slide po. So, importante po mag-monitor ng blood pressure. Kagaya po na sinasabi natin, mag-monitor po ng BP tuwing umaga at gabi at isulat sa isang notebook.
or tinatawag nating BP diary upang masubaybayan natin kung epektibo ba ang mga gamot at mga lifestyle modification o yung pagbabago natin sa pagkain na ginagawa. So very important po ito. Hindi lang ikaw umiinom ng gamot, dapat nagbi-BP ka rin every morning and every evening para makita mo, uy, tumaas ang aking blood pressure. Siguro may kinahain akong kakaiba. Or naku, nakalimutan ko yung gamot ko. Naku, kailangan inumin ko yon. So importante po na may monitoring tayong tinatawag. So gawin po ito araw-araw at ipakita sa mga doktor tuwing magkokonsulta bilang gabay kung kailangan pa bang taasan ang inyong mga gamot o mas maging agresibo tayo sa pagkontrol ng blood pressure. Tandaan po natin, ang ating blood pressure ay hindi pinapataas. Hindi po yan pinapataas, pinapababa po yan within normal levels. Ang pinapataas ay ang sweldo natin sa ospital. Yun po yung ating prayers, di ba? Okay. Ito po very important, no? Wastong pagkain. So isa sa pwede natin gawin, ano ba yung mga nasabi ko na? Compliance. Di ba? Pag-inom ng gamot palagi. Pagkonsulta, pagbalik sa mga doktor. After kung kailan nila kayo pinapabalik. Di ba? Huwag po tatamarin. Nasa may first floor lang ang ating HSU. Tapos po, di ba, uminom ng gamot, magpakuha ng mga laboratory test. Tapos, mag-monitor ng blood pressure and ito po, wastong pagkain. So, isa sa mga pwede natin gawin upang makontrol ang high blood ay ang kumain ng wasto. So kumain po tayo ng 5 serving ng prutas araw-araw. Maraming prutas na nabibili na mura sa may Blumentritt Market. Diyan po sa may Tayuman Market, sa may Tayuman area. Kaya po very important na kumain ng mga gulay at prutas. Iwasan ang pagkain ng mga maaalat. 'Di ba? Sabi ko, pag meron ng timpla ang pagkain, huwag na dagdagan ng sausawan. Tayo mga Pilipino, mahilig magkaroon ng sausawan, di ba? Meron ng timpla, meron ka pang patis. So hindi po maganda 'yon. So iwasan rin po yung pagkain ng labis na matatamis, mga chocolate cake, yan mga milk tea. Yung ating mga nurses paminsan sa ward, di ba? Mga nag-order ng milk tea sa cocoa at saka sa Gongcha. So iwasan po natin 'yon masyado, no? Iwasan din ang pagkain ng matatabang pagkain, kagaya ng karne ng baboy, baka, at yung mga deep fried, iwasan natin 'yon. So bawasan rin ang pag-inom ng kape. So kagaya ng sinabi namin kanina, okay naman uminom ng kape. Pero kung ikaw ay everyday, 8 tasa sa isang araw, iwasan po ninyo 'yon. At pag-inom ng mga tea, soft drinks, dahil meron po silang caffeine na nagpapataas ng blood pressure. So mahalaga rin po kung anong kinakain ninyo, yung may mga alta presyon, hindi na nakakainin ng buong pamilya para po hindi kayo mainggit at hindi po kayo matukso na mandaya sa inyong diet. So maganda rin na hikayatin ang buong pamilya para po healthy lifestyle and healthy living po tayo. Yan, ito po, isa po, very important din, no? Galaw-galaw tayo sa tag-araw. So mag-ehersisyo ng 30 minuto sa loob ng 5 hanggang 7 araw kada linggo. Doc, ang tanong po ninyo, of course, paano yan, Doc? Ako ay nasa office lang. Paano ako mag-ehersisyo? Pwede po kayo, for example, nagtatype kayo, every 30 minutes tumayo, mag-stretch. Galaw-galaw sa office. Sa ward, galaw-galaw para po mas maging maganda ang sirkulasyon ng ating dugo at higit sa lahat, may exercise po tayong ginagawa. At saka po, kung kayo ay pupunta naman sa 3rd floor, wag na po kayo mag-elevator, maghagdanan na lang po tayo. Di ba? Para pag ikaw ay umaakit sa hagdanan, na-exercise ka na rin. O, di ba? Tapos, kung nagmamadali, mag-elevator
Pero kung hindi naman nagmamadali, maghagdanan po. Yun po yung pinaka-importante. At mag-exercise po sa bahay, yung mga yoga, mga stretching, basketball sa bahay. And then of course, yung mga very important, yung mga dance craze, sundan yung mga galaw-galaw na yan sa TV. Important po yan sa pag-control ng inyong blood pressure. Tatandaan po natin, iwasan. Ito ang mga iiwasan natin. Alcoholic beverages. Mamaya-maya magkakaroon na tayo ng liquor ban. Malapit na ang campaign, yung start ng talagang intense campaign period. Iwasan muna mga alcoholic beverages. Baka sabihin kasi, gaano po kayo kadalas na inom? Occasional lang. Kung everyday merong occasion. So iwasan po muna yung mga alcoholic beverages, yung mga Red Horse, San Miguel, iwasan muna yan. Iwasan rin po muna yung pagsisigarilyo. May smoking ban na po tayo, remember that, no? At pagpupuyat, wag na muna manood ng mga K-drama. Pag may duty bukas, may pasok, wag pong magpupuyat. Agahan po ang tulog para po may sapat tayong tulog. At importante, wag mai-stress. 'Di ba? Ang stress po ay parte ng ating buhay. Pero wag tayo magpakain sa stress natin, 'di ba? Pag stressful na sa work, magkaroon po tayo ng mga libangan, magtanim ng mga halaman, magdasal, makipagkwentuhan sa ating mga kaibigan. Iwasan, kalimutan muna kahit papaano yung stress na magdudulot ng pagtaas ng ating presyon. So, ngayon po, sa puntong ito, Pao, no? I guess natapos na natin i-discuss ang 4 na mga punto sa ating lay forum ngayong umagang ito. Dumako na po tayo ngayon, Pao, sa ating question and answer. Yes, Tristan. So yung mga participants, so nakikita ko 82 participants na ang meron tayo. Kung meron kayong gustong tanungin, ito na yung tamang time, no, Tristan, para magtanong sila. Yes, oo, talagang very, kumbaga, ito na yung napapanahon. Di ba yung ating mga kasama sa COVID ward, baka may tanong kayo dyan. Si Sir Daniel Reyes, sasabi niya, napakaganda daw ng topic, related daw po sa kanya. Kay Kuya Vic Acosta, baka may mga tanong po kayo ngayon sa ating lay forum na maaari nating bigyang linaw. So wag po kayo mahihiyang magtanong. So tama nga, Tristan, yung sinabi mo kanina, hindi lang kotse ang kailangan ng maintenance, pati tayo kailangan din. So napaka-importante yan. Very important yan, Pao, di ba? Kailangan ma-maintain kasi pag hindi mo naman na-maintain ang isang bagay, pwedeng itong masira, di ba? Kaya kailangan na ma-maintain. Tama, Tristan. Wag tayo magte-take for granted ng mga bagay-bagay, di ba? Yes, ramdam ko yung hugot doon, Tristan. So, yun nga, wag lang tayo mag-invest sa mga material na bagay. Ang pinaka-importante talaga ay mag-invest din tayo sa ating health. Siyempre, mahirap na magkasakit ngayon. Ayaw naman natin yun. Kaya nga, tsaka di ba, kung meron tayong oras para pumunta sa mga mall, sa mga salon, di ba, magpalinis ng mga kuko natin, dapat wag natin katatamaran na magkaroon ng oras para sa health natin. Tandaan po natin, ang mga doktor po ay partners ninyo sa inyong kalusugan. Kayo po talaga ang main movers. Mas kahit gaano pa kaganda ang explanation ng mga doktor, di ba, Pao, no? Kahit buong araw pa tayo magkwentuhan about sa inyong nararamdaman, kung hindi po kayo magkakaroon ng initiative na magpakonsulta at sumunod sa mga sinasabi ng ating mga doktor, mahihirapan po tayo dyan. Very well said. Totoo yan, Tristan. And lalo na ngayon, nasa bahay lang tayo. Madalas tayo nagpapag-grab, food panda. Sinabi mo kanina, importante ang tamang pagkain. So, pwede naman tayo kumain pero tandaan lagi in moderation. Again, #balik-alindog para sa summer body.
Oo nga, baka malay natin yung April and May, di ba? Magle-level 1 na tayo. So, balik alindog na. Laborakay na ulit yung iba nating mga kasamahan dyan, di ba? Okay, Pauno, may mga nag-chat sa atin. Si Ma'am Eileen Isidro. Maganda daw po yung topic. Ma'am, thank you so much. Related po sa akin. Very good, Ma'am Eileen. Inumin po ninyo maintenance. Tandaan, no? Pag hindi ninyo inumin ang inyong maintenance, pwede kayo magkaroon ng problema. Tama yan, Tristan. At saka uso ngayon, since lagi natin ginagamit ang Zoom, yung mga Zoom body pa nag-exercise. So pag tinatangat nyo, kailangan nyo ng body, tawagan nyo lang sila. Tara, Zoom tayo, sabay tayo mag-workout. Oo nga, kuya, kunwari, San Rafael Ward, tapos si mga COVID ward natin, o mag-Zoom session kayo. Di ba, mag-Zumba kayo. Pao, may mga katanungan sa atin, no? So, kailan ihihinto ang gamot sa hypertension? So, Pao, no, kagaya na sinabi ko kanina, may iba po, no, na pinapabalik after 1 month, after 2 months, after 3 months. Kaya po, importante yon. Pero yung totally na paghinto ng gamot sa hypertension, hindi po yan hinihinto. Maintenance po yan. Kaya nga sasabi natin, ang maintenance ay panghabang buhay na gamot. So, ititigil mo lang yung iniinom mong gamot kung meron kang side effects. Yung mga sinabi ko, pagkahilo, ubo, panlupaypay. Babalik ka kay Dr. Nick daw at kay Dr. Kito. Sabihin mo, Doc, parang ganito yung side effect ng gamot ko. Pero po, in reality, hindi talaga ititigil ang maintenance medication. Kasi po pag ito tinigil, tataas ulit ang inyong presyon. Yun po yung iniiwasan natin. Yes, kaya nga sabi natin, importante ang maintenance. Di ba? Pao, may second question tayo. Ano ba itong ating second question? So ang second question natin, kailan ba dapat tayo magpa-check up? So sabi ko nga kanina, ang hypertension ay silent killer. So hindi porket wala tayong nararamdaman, wala na tayong hypertension. So maganda rin ang regular na check-up natin. Or kung may marunong man magkumuha ng blood pressure sa bahay natin, maganda kung araw-araw natin i-check din ito. Oh, very good yun. Kaya nga importante ang meron kang blood pressure diary, di ba? It's very, very important. Ito, may tanong si Sir Daniel Reyes. Doc, ang mga gamot ba namin sa high blood ay di po ba ito nakaka-epekto sa kidney namin? Kagaya po na sinasabi natin, ang mga gamot po, may ibang gamot na sila po ay nafi-filter sa kidneys at nafi-filter naman sa liver. Kaya nga po importante na bago po kayo resetahan ng gamot, magkakaroon po muna kayo ng mga laboratory test para makita, ma-assess kung ano po ba yung function, kamusta yung inyong kidneys at saka liver. Tapos po, doon po ibabase ng inyong mga doktor ang gamot na ibibigay sa inyo. At importante po, may iba po tayo mga gamot, no, kagaya ng losartan, na meron silang cardiorenal protective effect. Ibig sabihin, may protection po siya na ibibigay sa puso at saka sa bato, sa kidney. Yes, Tristan. Kaya, di ba, ini-interview naman tayo or kailangan natin ng history ng mga patients natin para mabigay yung tamang gamot. Hindi lang para sa hypertension nila, pero sa pangkalahataang kalusugan ng ating mga patients. So, tinitake into consideration din natin ang ibang sakit na meron sila. Kagaya ng tanong dito about sa kanyang kidneys, kung makaka-apekto to sa kanyang kidneys, di ba? Yes, Pao. Tapos mayroon tayong fourth question, no? Doc, hypertensive po ako pero madalas nahihilo po ako. So very important po, no, na magpatingin talaga. Kasi po, 'di ba, pag mataas ang ating presyon, pwede po talaga kayong mahilo. So very important 'yan kasi baka mamaya kayo po ay atakihin sa puso,
Kaya po maganda na magpatingin sa inyong doktor para po ma-maintain natin ang ating blood pressure. Yes, tama yan, Tristan. Again, balikan natin yung sinabi natin kanina, di ba? Ang panganib ng hypertension, again, sakit sa puso, maaari tayo magkaroon ng stroke, mga sakit sa bato at problema sa mata. So, importante talaga na magpa-check up tayo at magpatingin para maiwasan natin ang ganitong complications. Ito po, may tanong si Ma'am Nitz Diaz. Okay, ang tanong ni Ma'am Nitz Diaz, good morning. May maintenance po ako for hypertension, amlodipine, losartan, carvedilol. Okay lang po ba yung BP na 100/70? Okay. So, okay lang po yung inyong blood pressure na 100/70 ay dahil ito po ay nasa optimal level ng control ng inyong blood pressure. At tatandaan po ninyo, Ma'am Nitz, no, na regular pong magpa-check up. So, pwede ba natin i-flash yung yung ating table kanina? Yes. Yan. So, ito po yung very important, no? So, ang normal natin ayon sa American Heart Association ay mas mababa na sa 120. Yes, di ba, Pao, yung nasabi mo yung nasa taas and 80 yung nasa baba. So, okay lang yan, ma'am. Ibig sabihin, nasa optimal level ng control ang inyong blood pressure. Very good po yan. At saka po, si Dr. Quito ito, meron akong i-add. Hello? Hello po, Dr. Quito, ang ating resident cardiologist. Yes, napakaganda ng explanation ninyo. Tama na ang optimal target natin ay ang mga naka-flash screen. Pero syempre, may mga ibang individual na nahihilo na or hindi na maganda yung pakiramdam pag sobrang baba ni BP, pag 100/60 in actual practice. Kaya nasa sa doktor yun kung kailangan niyang bawasan or itigil yung mga medications. Lalo na yung mga ibang mga pasyente na ang dami-dami ng gamot. Meron pang gamot sa mga pampalite. Kaya nasa discretion niya ng doktor, depende sa assessment niya kung kailangan itigil or kailangan magbawas. Yun lang yung opinion ko dito. Thank you. Thank you very much po, Dr. Quito. Kaya Pao, no, babalik ulit tayo dun sa ating sinasabi kanina na huwag tayo magse-self-medicate. Talagang kailangan natin magpatingin sa mga doktor. Kagaya nga ng sinabi ni Dr. Quito, mamaya nasa optimal level yung blood pressure mo. Below 120 at saka below 120 and below 80. Pero nahihilo ka naman na. So, hindi na maganda yon. Baka mamaya, based sa chart natin, normal yon pero nahihilo ka na, hindi ka na makabangon. So, dapat magpatingin talaga sa doktor. Yes, tama yan, Tristan. Pao, ito may tanong ulit may another question tayo from Ma'am Dorothy A. Martin. Paano mo ma-differentiate from yung cough na sabi niyo side effects sa regular na ubo? Thank you po. Usually po yung cough na dala ng anti-hypertension medications natin, yung parang clearing of throat. Parang dry. Dry cough. Tapos yung regular na ubo naman, ngayon nga panahon po ng pandemic, di ba? Yung talagang paminsan productive or yung dinadalahit ka talaga ng ubo. Yun po yun. Oo, at saka hindi naman siya agad-agad, no? Usually yung mga gamot na nakakapagpa-dry nung ating ubo. Oo. Ano nga Pao yung mga gamot natin na yon? Ang alam ko, Tristan, Captopril, no? Isa rin yun. Mga ACE inhibitors natin yan, no? Pero kagaya nga po, hindi po agad-agad yan. For example, uminom ako na isang Captopril ngayon, yung mga ACE inhibitors, uubuhin na agad ako. Hindi po. Usually po, years po yan. Years pa po yun. Matagal ka na gumagamit ng gamot na yun bago po, not immediately po.
Yung mga prills natin, yung mga captopril, yung mga lahat ng gamot na nag-end sa pril, yan po yung nagkukos usually ng, yun na pupuna mo, nakikipag-usap ka, frequently clearing of throat. Yun po yun. Pero pag yung gano'n na yung ubo mo, ay naku po, iba na po yung usapan. Dapat po tanungin na magpa-interview na sa health service unit. Baka mamaya may exposure kayo sa... Oo, di ba? Tsaka usually pa yung dry cough na dala ng gamot, no, para kang nasasamid, di parang yung sa pagkain, parang may nakabara dito, di ba? Oo, Tristan. So dapat importante hindi lang natin titingnan yung cough. Baka meron pa pala silang ibang sintomas para mas makorelate ng mga doktor kung ano ba talaga yung reason para doon. Kaya nga po, di ba, importante talaga mag-seek ng medical advice. Huwag po tayo mag-self-medicate. Baka mamaya, ibang sakit na pala yung cause ng cough mo. Hindi naman pala sa gamot na iniinom mo. Baka mamaya sa acid reflux yan. O kaya sa meron ka ng pneumonia or COVID, knock on wood, di ba? Kaya po very important na alamin talaga, magpatingin sa ating mga eksperto. Pauno, meron tayong another question, no? Doc, may hypertension po ako, pero bumababa po ng 90/60 ang BP ko ngayon. Dati po 140/100. Lagi ang BP ko. Ano po ang dapat kong gawin? Sa atin po nag-question na yan, ma'am, very important. Kasi po may fluctuation kayo sa blood pressure, magpatingin na po kayo sa health service unit. Kasi po medyo malaki ang binaba ng inyong blood pressure. And next question pa, ano ba itong ating next question? No? Anemic daw po siya, doktor. Anemic po ako pero bakit high blood pa rin ako? Oo, ano ba pa ang ating doon? Kasagutan. So usually tandaan yung anemia na ating pinag-uusapan. So marami yung so baka mataas yung sa pressure ng dugo. At saka yung anemia kasi yung sa dami ng dugo sa katawan. So ang high blood naman ay pinag-uusapan yung kagaya ng sabi mo pa sa ugat, yung pressure sa ugat. Kaya magkaiba rin po 'yon. Kaya very important po talaga na magpakonsulta po tayo. So very important din tanungin ang iba't iba pang mga signs and symptoms ng inyong po mga sakit. Huwag lang po tayo magko-close agad sa may alta presyon ako. Baka mamaya bukod sa alta presyon, meron pa po pala kayong ibang nararamdaman. Yes, Tristan, tama yan. Okay. So again, yung anemia, okay, no? I guess okay na po, no? Wala na po tayong mga katanungan sa ating chat box and sa ating mga nag-chat, no? Okay, maraming salamat po. Next slide po natin. Yan. Ngayon naman, Pao, ano na ating gagawin? Kaya yung mga nasabi mo kanina na mayroon ba silang ano bang gagawin nila? Ayan, so nandito na tayo sa post-test natin. So sabi natin makinig tayo sa ating lecture. Dahil titingnan natin kung meron ba tayong bagong knowledge na nakuha dito. So again, another 5 minutes ang bibigay natin sa ating mga participants. Alam mo, Paulo, very engaging ang ating mga audience ngayon. No? Ang dami nating mga questions mula sa Zoom chat box natin and sa ating family medicine chat box. So very, kumbaga, ang engaging ng ating mga kasama sa UST Hospital. Yes, Tristan. At ang dami natin ngayon, 83 ang ating mga very good, no? Despite na Saturday ngayon, ang iba po sa inyo ay mga naglalaba, di ba? Mga naglalaba, nagpa-plancha, nagre-ready sa kanilang mga duty at mga pasok na naman sa ospital ngayong araw na to or sa Monday. Thank you very much po for being with us. Yes, thank you for spending your time.
Oo, talagang dito mo pa makikita na talaga interested sila, no, sa kanilang nararamdaman. Kumbaga, mayroon silang initiative na magkaroon ng first step in making their body a better, no? Maibalik ang tunay na alindog ngayong summer. So ilan na ba, Tristan, na nagpa-participate sa ating poll? Yeah, may 25 na tayo, no? Pataas na ng pataas, no? Sagot na po kayo ng ating questions. O Tristan, so habang nagsasagot din sila, paalala ko lang na magstay muna tayo bago ang ating post-test. Meron ba tayong few announcements so habang nagsasagot sila? Oo nga, may ganap pa tayo, no? So magstay lang po tayo after yung post-test natin. At magpa-plug lang po kami ng konti after. Oh. Meron lang po tayo meron na tayong konting intermission. May mga tawag dito, meron tayong commercial, 'di ba? Kakanta ka ba, Tristan? Wala, napagod tong boses ko eh. Para po sa nagtatanong, ganito po talaga ang boses ko. So wala po tayo nararamdaman. Kaya pa nakita po. Tayo po ay mag-hello. Ganito po talaga to. Yan, basahin natin itong mga nasa chat, no? Wait lang muna. Si Sir Victor Acosta. Thank you, doctors. We were all pleased with your topic for Saturday's lecture. God bless. Kuya Vic, maraming salamat sa pag-attend. And of course, sa ating head ng Department of Nursing Services, kay Ma'am Aleli Cabañeros. Ma'am, thank you so much for this wonderful message. No? So si Ma'am Aleli ang chief nurse natin. Siya yung head ng lahat ng mga nurses sa UST Hospital. Hello po, Ma'am Aleli. Yes, hello po. Grabe, no? May mga heads para tayo mga kasama dito ngayong morning ito. Thank you very much po. Ayan, tingnan nga natin, Tristan, yung nasa poll. Try nga rin natin sagutan sa isip natin. So una, alin sa sumusunod na risk factors ang modifiable? Again, modifiable, meron tayong pwedeng baguhin. So alin ba dito? Oo nga, alin kaya dyan na pwede natin baguhin, no? Modifiable. Yung pwede mong baguhin, di ba, Pao? Para magkaroon ka ng healthy body, di ba? Yan yung nasa balik-alingdog na slide natin. So, Pao, I guess, no, 45 na nakakasagot. Pwede na nating i-end ang poll na ito. At makikita niyo po sa inyong screen ngayon ang mga sagot. So, bali, Pao, ano ba ang maraming sagot sa number 1? Ngayon natin bibigyang diin lamang yung mga kasagutan nila. So yung mga pwedeng mabago dito. So family history ba? Mababago ba natin yon? Parang hindi na, no? Pag ang tatay mo may hypertension, hindi ka pwede pumili ng tatay, di ba? Totoo, Tristan. So again, pagiging menopause. So hindi naman natin pwedeng kontrolin yan. Ay, gusto ko next month meron ulit ako. Oo nga, di ba? Hindi pwede yan. So, family history ng sakit sa puso, hindi mo naman kontrolado yan. So, ang ating pong tamang sagot ay obesity o labis na katabaan. Kagaya ng sinabi ni Pao kanina, no? Pwede tayong mag-exercise para tayo ay magkaroon ng sexy body, Boracay body. Yan po yung modifiable o maaari nating baguhin. Next question natin, Pao. Ang mataas na presyon ay maaaring humantong sa mga komplikasyon kabilang ng, so na-discuss din natin yan kanina, and Tristan, 93% ang nakakuha. Yan, very good po. So lahat po ito, no, ay maaaring ang komplikasyon ng alta presyon ay maaaring magdala ng atake sa puso, pinsala sa bato o sa kidneys, hypertensive retinopathy, problema sa mata, kaya po lahat po yan. Okay. Yes. Plug lang ako, Tristan, sandali. Meron po tayong sasagutan sa chat box. So,
evaluation po yan para mamaya. Baka Ayun hindi pala. makita ng ating audience. Ayan, pwede pala po, no? Habang dinidiscuss namin ni Pau yung mga tamang sagot, pwede nyo pong i-click na yung sinend ni Dr. Ian Rocha. Ito po, si Ma'am Dorothy, bigla na wala. Di ko pa na-send. Pakiano na lang po, no? Sa ating tech team, si Ma'am Dorothy, may katanungan po siya. So sa ating third question, alin sa mga sumusunod ang maaaring ikategorya bilang normal na presyon ng dugo? Nako, hati ang mga sumasagot. Pao, So, ano ba to? Yan, paki-explain mo nga. Okay, balik tayo dun sa pinapakita natin kanina. Ano ba ang categories ng alta presyon? So, ang normal ay mas mababa sa 120 or mas mababa sa 80 or 120 over 80. So yun po, no? Ang tamang sagot ay yung first, no? Dapat mas mababa. Dati po kasi 120 over 80 ang normal. Ngayon, dapat mas mababa na. Kaya po para sa 23 na sumagot na ito po, no, dapat po 110 over 70 yung normal range ng ating blood pressure. Then for the fourth question, very good naman sila halos lahat, no? Napakahalaga po dapat ang mag-monitor ng blood pressure araw-araw. Kagaya po na sinabi namin ni Dr. Pau kanina, dapat meron tayong diary. Isusulat mo dyan. Hindi yung mga utang mo, kundi yung mga blood pressure mo, di ba? Tama yan. Oo, di ba? Ay, importante rin isulat yung utang para makabayad, di ba? So, fifth question natin, Pau. So nakakatulong ang regular na pag-ehersisyo sa alta presyon. Again, #balik alindog. Yes, kailangan natin gumalaw-galaw. Sabi nga ni Tristan kanina, kahit nasa office, kahit tumayo man lang kayo, makakabawas din yan sa problema sa puso. Very important yan, no? Very important. Na talagang galaw-galaw sa tag-araw, di ba? Lalo na ngayon, masarap gumalaw-galaw dahil summer na, malapit ng mag-summer, di ba? So very good po sa lahat ng mga sumagot. Talagang mas tumaas ang kanilang mga sagot, no? Kumbaga mas naging better compared to their pre-test kanina. So napaka-fruitful naman ng event na to kasi nakikita natin ngayon sa poll eh. Ito po, sabi si Ma'am Dorothy po, no, na okay lang po yung sa post-test, Ma'am Dorothy, no? Important po narinig po ninyo yung mga tamang sagot. So, ito po yung sinasabi ni Pao kanina, no, na bago po tayo magtapos, no, kailangan sumagot po kayo ng ating evaluation form para malaman kung kayo po ba ay naaliw sa ating lay forum ngayong umagang ito. Baka gusto pa nila ng part 2. Pwede naman, di ba? I guess magiging series ito, di ba? Kung may mga series pa yung pinapanood sa K-drama, may series itong ating lay forum. Yes. Yes. Okay, Pao, ano na ba ang next natin gagawin? Ayun, so pag nasagutan na natin or habang sinasagutan natin, kailangan natin ng konting words galing sa ating pinakamamahal na Dr. Phil para sa ating closing remarks. Good morning po. Maraming salamat Dr. Pauline and Dr. Tristan. Good morning po again sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa ating lay forum, and natutuwa po talaga kami dahil mukhang marami po kayong natutunan at marami po kayong mga tinanong sa ating mga young doctors. So bago po matapos ang lahat, pakisagutan po yung ating evaluation form. Tapos po patuloy po na magpakonsulta lagi sa ating HSU unit. So bago po magtapos ang lahat, siguro tatawagin ko po si Dr. Nick Dao and then si Dr. Tito para sa mga short messages nila para sa inyo. Maraming salamat po ulit. So maraming salamat po at thank you na alam ko weekend, tapos holiday po ngayon, dumalo kayo.
Salamat din po sa mga tanong nyo, no? Buhay na buhay yung audience. Salamat sa ating mga doktor, kay Doc Tristan, Doc Pao, tsaka sa the rest of the group and yung mga family medicine residents. So, kung may mga tanong pa po kayo, suggestions sa mga susunod na activity para makita namin yung mga pangangailangan nyo, so, lagay nyo lang po dun sa comments, dun sa evaluation form na nasa chat box, or kung nahihiya po doon, pwede nyo kaming puntahan po nila Ma'am Jingle, Ma'am Tess, sila Doc Kito po sa HSU po. So again, thank you and have a great weekend po sa lahat. Si Dr. Kito, maraming salamat sa lahat nag-attend. Sana marami kayong natutunan. Maraming salamat din sa mga organizers. Napaka-animated po ng ating discussion ngayon. At kung may tanong kayo, punta lang kayo sa HSU. Mga tanong. At syempre, importante sa high blood pressure, continuous monitoring, pag-itigil ng gamot, at saka lifestyle modifications. At maraming salamat sa inyo sa pag-attend. Yan, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo po, Dr. Phil, Dr. Nick Dao, and of course, to Dr. Kito sa head ng ating HSU, Pau. I guess na nagkaroon tayo ng isang napaka-makabuluhang discussion ngayong umagang ito. Yes, Tristan. Maraming salamat ulit sa mga participants natin. So baka sa susunod ulit, join lang po tayo para mas madami pa tayong matutunan. Opo, very good po sa inyo no lahat dahil lahat po kayo, ang dami nating participants this morning. So and muli po, nandiyan dyan, participate sila. At saka pa hindi lang sila basta naka-login. They're very active, very interactive, di ba? Yes. Again, kung hindi pa kinakasagot ng ating survey, pasagutan na lang po para malaman namin kung ano yung kailangan pa namin i-improve or nung gusto nyo pang marinig mula sa amin. Opo, so very once again, important. maraming salamat. Very important po yung survey na yan. Kaya po pakisagutan at ang survey na yan bago po kayo mag-resume sa inyong mga ginagawa ngayong Sabado. So muli po, sa ngalan ng Department of Family and Community Medicine, inyo po lingkod, Tristan Victor Santos, maraming salamat po. Pau, thank you very much, Pau. Thank you, Tristan. Again, thank you sa ating mga participants. Good morning, doctor. So siguro we can stop share na tapos ano na tayo, group photo.